Hindi lamang dagdag na supply ng kuryente ang hatid ng bagong hydropower plant sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ito rin ay inaasahang magsisilbing tulay sa mas inklusibong pag-unlad ng komunidad at pangangalaga sa kalikasan. Formal nang pinasinayaan ang Alternergy Holdings Corporation ang Dupinga Run-of-River Hydropower Plant na nagkakahalaga ng 1.7 billion pesos sa pagsisimula ng komersyal na operasyon nito. Inaasahang makalilikha ang planta ng humigit kumulang 23,000 megawatt-hour ng kuryente kada taon, sapat upang masuplayan ang nasa 13,000 kabahayan. Ngunit higit pa sa bilang ng megawatt, binibigyang diin ng proyekto ang mas malawak na epekto nito sa lokal na komunidad. Dahil run-of-river ang disenyo ng planta, hindi ito nangangailangan ng malalaking dam na maaaring magdulot ng malawakang pagbaha o displacement ng mga residente. Sa halip, minimal ang epekto nito sa likas na daloy ng ilog na mahalaga sa kabuhayan ng mga lokal na mamamayan. Kasabay nito, nagbukas din ang proyekto ng oportunidad sa trabaho para sa mga residente ng Gabaldon at karatig lugar, mula sa konstruksyon hanggang sa operasyon ng planta. Inaasahan ding makakatulong ito sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng dagdag na kita at infrastruktura. Bahagi ang hydropower plant sa triple play portfolio ng kumpanya na pinagsasama ang hydro, wind at solar energy. Layunin nitong mapalakas ang renewable energy mix ng bansa at mabawasan ang pagdepende sa fossil fuels, isang mahalagang hakbang sa pagharap sa climate change. Sa kabila nito, binibigyang pansin din ng ilang sektor ang pangangailangan tiyakin ang patuloy na pangangalaga sa kalikasan, lalo na sa mga watershed na pinanggagalingan ng tubig. Mahalaga umano ang mahigpit na monitoring upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng produksyon ng enerhiya at proteksyon sa ekosistema. Sa kabuuan, ang bagong hydropower plant sa Gabaldon ay hindi lamang simbolo ng modernisasyon ng enerhiya, kundi pati na rin ng pagsisikap na pagsabayin ang kaunlaran at responsableng pangangalaga sa kalikasan. Isang direksyong mahalaga para sa hinaharap ng bansa. Mas pinaigting na presensya at koordinasyon ng pulisya sa Nueva Ecija ang tampok sa sunod-sunod na operasyon na nagresulta sa pag-aresto ng 5 individual at pagsuko ng isang ilegal na baril, isang hakbang na nagpapakita ng mas agresibong pagpapatupad ng batas sa lalawigan. Ayon sa ulat na ipinarating kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng Nueva Ecija, Police Provincial Office o NEPO, 2 hinihinalang tulak ng ilegal na droga ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng San Antonio Municipal Police Station at Muñoz City Police Station. Nakumpiska mula sa mga suspek ang tinatayang 1.85 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang humigit kumulang 12,580 pesos. Nahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa hiwalay namang manhunt operations, 3 pang individual na may kinakaharap na kaso ang nadakip ng mga operatiba mula sa Gimba, San Isidro at San Jose. Kabilang sa mga kasong isinampa laban sa kanila ang statutory rape, estafa sa pamamagitan ng falsification of commercial documents at acts of lasciviousness. Samantala, isang homemade na kalibre 45 baril na walang serial number ang voluntaryong isinuko sa Quiapo Municipal Police Station bilang bahagi ng Balik Baril Program ng Philippine National Police, isang inisyatibong naglalayong mabawasan ang paglaganap ng loose firearms sa komunidad. Sa kabuuan, ang mga naarestong individual ay kasalukuyang nasa kustudiya ng kanilang police units para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon ng kanilang mga kaso. Binigyang diin ni Claraval na ang serye ng mga operasyong ito ay bahagi ng mas pinalakas na kampanya laban sa kriminalidad at ilegal na droga, alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Jess B. Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3 o PRO3.
Iginit din ng pulisya na patuloy nilang isusulong ang layuning mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon sa ilalim ng programang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, kung saan higit na pinahahalagahan ang tiwala at kaligtasan ng mamamayan. Kinilala ang Central Luzon State University o CLSU bilang nangungunang universidad sa gitnang Luzon matapos itong pumwesto sa ika-15 na ranggo sa buong Pilipinas ayon sa pinakahuling tala ng EduRank. Batay sa naturang ranking, kabilang ang CLSU sa top 100 universities sa bansa, isang indikasyon ng patuloy nitong pag-angat sa larangan ng edukasyon at pananaliksik. Isinagawa ang pagsusuri gamit ang ilang mahalagang batayan tulad ng research output, bilang ng citations, impluwensya ng mga alumni at non-academic provenance. Ipinakita ng resultang matibay na pundasyon ng CLSU sa research at development, lalo na sa larangan ng agrikultura, agham at teknolohiya. Kilala ang universidad sa paglikha ng mga mag-aaral at inobasyon na direktang nakatutulong sa sektor ng agrikultura at seguridad sa pagkain, mga usaping mahalaga sa pambansang kaunlaran. Ayon sa ilang eksperto, ang mataas na bilang ng citations ay patunay na kinikilala at ginagamit ng pandaigdigang komunidad ng mga mananaliksik ang mga pag-aaral mula sa CLSU. Dagdag pa rito, ang impluwensya ng mga alumni nito sa iba't ibang larangan ay nagpapakita ng kalidad ng edukasyong ibinibigay ng pamantasan. Gayunpaman, may ilang sektor na naniniwalang dapat ding isaalang-alang sa mga ganitong ranking ang iba pang aspeto tulad ng kalidad ng pagtuturo, kapasidad at kabuuang karanasan ng mga mag-aaral. Para sa kanila, mas magiging komprehensibo ang pagsusuri kung isasama ang mga elementong ito. Sa kabila nito, itinuturing pa rin ng marami na malaking tagumpay ang pagkakasama ng CLSU sa hanay ng mga nangungunang universidad sa bansa. Isa itong patunay ng dedikasyon ng pamunuan, guro at mga mag-aaral sa pagpapaunlad ng kaalaman at kontribusyon sa lipunan. Sa patuloy na pagtaas ng pamantayan sa edukasyon, inaasahan na magsisilbing inspirasyon ang tagumpay na ito ng CLSU sa iba pang institusyon sa rehiyon upang higit pang paigtingin ang kanilang mga programa sa pananaliksik at akademikong kahusayan.